o siyawas sa bas ng pinto ng panaderya at puwag tamahin na sin ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumilip sa mga bintana. Ang alikabok ng harina ay lumulutang sa gintong sinag, dahan-dahang bumabagsak sa lumang sahig na kahoy. Si Ana, nakabalot ng mahigpit sa kanyang paboritong asul na scarf, ay tahimik na tinitignan ang mga pastry sa display case. Humana ng piste ay sa wakas suminto sa huling raspberry Danish. Ang makintab na prutas nito ay kumikislap ng kaakit-akit. Habang nakahover ang kanyang kamay sa ibabaw ng salamin, may isa pang kamay na umabot. Isang banayad, maingat na kamay na pagmamayari ng isang binata na nakasuot ng makapal na balahibong Amerikana. Nagdikit ang kanilang mga daliri, parehong huminto, nagulat sa tahimik na banggaan. Tumingala si Ana, namumula ang pisngi habang siya ay nag-alok ng isang mahiyain, hindi tiyak ng ngiti. Ikaw na muna, pulong niya. Bulong na halos hindi marinig. Mga matay nag-aalangan. Umiling siya, itinulak ang plato papunta sa kanya. Pwede nating paghatian, mungkahin niya, ang mga salitay lumabas bago pa niya mapigilan. Nagliwanag ang kanyang mga mata at tumango siya, lumambot ang kanyang mga anyo sa ginhawa. Nakahanap sila ng maliit na mesa sa tabi ng bintana. Magkatabi silang umupo habang unti-unting nagigising ang lungsod sa labas. Hating ang pastry, ang kanilang tawanan ay humalo sa matamis na aroma ng asukal at libadura. Hinahabi ang isang hindi sinasabing koneksyon. Sa loob sa talasig istrang shirum and type kaskayos paluting na memo at nag-aalanganing pag-uusap, ang kanilang umaga ay nabago ng isang pinagsaluhang kagat at tahimik na pangako ng bago.